Posibleng pinalalawak ng Pakistan ang papel nito sa rehiyon mula tagapamagitan ng US at Iran patungo sa pagiging daan ng komunikasyon para sa Lebanon. Ang Ministrong Panloob ng Pakistan ay nasa Tehran nitong weekend, dala ang mga bagong panukala para tapusin ang deadlock ng Washington at Tehran. Kasabay nito, bumiyahe sa Pakistan ang hepe ng sandatahang Lebanon para makipag-usap kay Field Marshal Asim Munir, habang mainit pa ring issue ang mga pag-atake ng Israel sa Lebanon na nagbabanta sa mas malawak na kasunduan. Naganap ang mga pagpupulong bago pa ang paglala kahapon sa pagitan ng Israel at Iran kaugnay ng pag-atake ng Israel sa Hezbollah. Kasama natin ngayon si Hassan Perzada, tagapayo sa geopolitika at consultant sa Patakarang Pandabas para talakayin ito. Hassan, sinusubukan ba ng Pakistan na mamagitan para tapusin ang dalawang magkaibang sigalot sa ngayon? Sinusubukan ba nilang iugnay ang issue sa Lebanon sa tigil putukan na hinihiling ng Iran? Salamat ulit sa imbitasyon, Nicole. Hindi tama na ilarawan ang papel ng Pakistan bilang pagsasama ng magkakahiwalay na sigalot sa isang negosasyon. Ang kamamaraan ng Pakistan ay palaging nakatuon sa pagpapababa ng tensyon, dialogo at paghikayat sa mga diplomatikong paraan sa iba't ibang mainit na isyu na ito, sa halip na pagdugtungin ng mga ito sa aktwal na operasyon. Kasabay nito, inilagay ng Pakistan ang sarili bilang tagapamagitan ng komunikasyon kapag hinihiling. Noong Abril, humingi ng suporta ang punong ministro ng Lebanon kay punong ministro Shehbaz Sharif sa Islamabad para mapatigil agad ang mga pag-atake sa Lebanon at mamamayan nito. Ipinapakita rin nito ang ganitong uri ng pakikilahok. At kinilala ng Pakistan ang pakikilahok at ang mga pagsisikap ng US sa pamamagitan ng mediation noon upang mapaupo ang Lebanon. At alam mo, ang Israel sa mesa. At alam mo, maglatag ng isang balangkas. Sa kabila nito, Palaging iginiit ng Iran na ang anumang batibay na kasunduan ay hindi maaring limitado lamang sa mga hiwa-hiwalay na panig at kailangan itong isama ang mas malawak, saklaw lahat na, alam mo, balangkas ng de-escalation. Kung titingnan ko ito sa ganung konteksto, kung magkakaroon ng komprehensibong pagkakaunawaan ang US at Iran na sumasaklaw sa maraming larangan, kung ganon, ang mga kaganapan sa mga kaugnay na panig na ito ay maaaring natural na magkakaugnay sa loob ng mas malawak na kasunduan, lalo na't paulit-ulit na binigyang diin ng Iran iyon. bakit dapat magtiwala ang Israel sa anumang uri ng pakikialam ng Pakistan sa Lebanon, dahil ang Pakistan ay walang diplomatikong relasyon sa Israel? Maraming opisyal sa Pakistan ang tumutol sa mga Hudyo at Israel sa ilang okasyon. Paano dapat bantayan ng Israel ang Pakistan na mukhang gustong makialam sa mga usapang ito? Ang hindi pagkakaroon ng diplomatikong relasyon ng Pakistan sa Israel ay nagpapakita ng matagal nitong paninindigan sa issue ng Palestina na ayon sa Pakistan ay nakabatay sa internasyonal na batas. At suporta para sa makatarungan at matagalang kasunduan ayon sa mga kaugnay na resolusyon ng UN, ang paninindigam ito ay pareho at may prinsipyo para sa Pakistan, ngunit hindi nito nililimitahan ang kakayahan nitong mag-ambag sa katatagan ng rehiyon. Ang Pakistan sa sigalot na ito ay paulit-ulit na nagpakita ng praktikal na pakikilahok kapag ang layunin ay mapababa ang tensyon at maiwasan ang sigalot. Ang kasalukuyang ginagabayan ng Pakistan na pag-uusap ng Estados Unidos at Iran ay sinasagawa ng may tiwala ng parehong panig, na nagpapakita ng tiwala sa papel ng Pakistan bilang konstruktibong tagapamagitan sa sensitibong dinamika ng rehiyon. May kredibilidad, relasyon at karanasan ng Pakistan na kinakailangan upang mapadali ang pagbaba ng tensyon. Ang pakikisalamuhan nito sa mga regional at international na kasosyo ay nagpapakitang kaya nitong mag-ambag sa pag-iwas sa karagdagang sigalot. At kung paano tatanggapin ito ng Israel, babalik tayo sa panayam kay Pangulong Trump sa Financial Times, kung saan iminungkahi niya na sa huli ay kailangang tanggapin ng Israel ang anumang posibleng kasunduan upang wakasan ang sigalot sa Iran. Ipinapakita nito sa akin na kung maisasama ang Lebanon front sa kasunduang iyon, kailangang tanggapin yon ng Israel. Binanggit mo rin sa panimula ang ugnayan at pakikilahok militar ng Pakistan at Lebanon. Nakatuon iyon sa depensa, kooperasyon, pagsasanay at mga profesional na palitan sa pagitan ng mga militar. Pinalalakas nito ang pananaw ng Pakistan na suportahan ang katatagan sa pamamagitan ng institusyonal at seguridad na pakikipagpartner imbes na sumapi lang sa isang blok.
Sige, Hassan Tasada, ikinagagalak naming makasama ka dito sa I-24 News English na yon. Pinahahalagahan namin ang pagbabahagi mo ng iyong kaalaman. Maraming salamat.